Kung nagbabala kang bumili ng isang gaming controller at ayaw mong gumastos ng medyo malaki, baka itong game controller na to yung para sa'yo. Ito lang naman ang GameSir T4 Cyclone at Cyclone Pro. Meron tong magagandang features kagaya ng Hall Effect sticks, meron na rin tong Hall Effect analog triggers at marami pang iba't ibang mga features. At kung marami kang devices or console, pwede rin to sa device mo dahil supported na nito ang Nintendo, PS4 or PS5, laptop, PC, and also smartphone kagaya ng iPhone and Android dahil ito ay meron ng key mapping mode. Kaya ngayon, tingnan natin kung okay nga ba talaga tong controller na to at baka ito na yung best controller para sa hinahanap mo. Pag-usapan natin yan. Let's go! So simulan natin sa mabilisang unboxing. So ito yung box niya, maganda at andito na rin yung mga specs, functions, and yung mga available devices na pwede niyong paggamitan. Usually maganda yung packaging niya and inside the box kapare ko, ito yung makikita natin. Unang-una yung connector or yung charger ng ating controller and pangalawa dyan kapare ko is yung GameSir Cyclone T4 na. At meron din tayo ditong mini ziplock na kung saan nandito na nakapaloob yung manual or yung mga paperworks at isang dangle kapare ko. By the way, may dangle nga palang kasama yung Pro na T4 Cyclone Pro pero yung Cyclone version na regular lang ay walang kasama kapare ko. So kinakailangan nyo siya bilhin separately. Pero don't worry, kahit hindi nyo na kailanganin to ay mapapagana at mapapagana nyo naman itong dalawang controller na to. In terms of unboxing experience kapare ko, the same lang sila ng laman and also na nasa loob. Pero yun nga lang, yung Pro version ay merong dangle kagaya ng sinabi ko kanina. Anyway, ito yung look and design kapare ko ng T4 Cyclone Pro and Cyclone regular version natin. So usually yung white dyan kapare ko yung non-Pro version and then yung black naman yung Pro version. At kung mapapansin ninyo kapare ko wala naman silang halos pinagkaiba dahil wala naman kasi talaga. Pero pagdating sa specification kapare ko mas lamang nandi hamak yung Pro version and like dito sa regular version. Simulan muna natin sa pagkapare-pareho ng specs na meron silang dalawa. So unang-una meron silang GameSir Hall Effect joysticks which is ito ay naka-anti-drift. So ibig sabihin hindi na tayo magkakaroon ng drift joystick. And then next naman is meron tong longevity na 5 million cycles. So ibig sabihin kahit maputulan ka pa siguro na may kakaikot ng 5 milyong beses dyan sa joystick mo ay hindi pa to sira kapare ko. Same na rin tong dalawang to na mayroong Hall Effect analog trigger. So usually tatagal din to ng 5 million clicks. Naka-tri-mode connectivity na rin nga pala tong dalawang to. Ibig sabihin pwede mo tong gamitin sa Bluetooth, USB-C cables, and also dangle kapare ko. So ibig sabihin pwede mo siyang gamitin through wireless and also with wire. It depends sa trip mo. Meron na rin itong immersive motion control kapare ko, lalo na kapag naglalaro ka, mas maganda to. And yung pinaka-last ay same silang merong fully software customizable application. Kaya pwede mong i-configure yung delay or yung bilis ng functions ng mga buttons na nandito. Pwede mo rin siyang i-test if sira na ba or hindi na ba nag-work. And also pwede mo siyang i-key mapping kung gagamitin mo siya sa mga mobile game kagaya ng MLBB, CODM or kung ano-ano pa kung gusto mo siyang gamitin sa inyong mga mobile phone or smartphone. So usually yung mga functions na yun and features na yun yung pinagkapareho ng non-Pro and Pro version ng T4 Cyclone. But meron mga extra features yung T4 Cyclone Pro. Dahil kapare ko meron na tong tinatawag na hyper-realistic quad motor structure. So usually itong quad motor structure na to yung nagbibigay ng vibration dito sa mismong controller. So ibig sabihin, halimbawa meron ka nilalaro at inactivate mo or enable mo doon yung vibration, for example GTA or kaya yung mga games na medyo merong actions or interaction doon sa character mo. For example, labangga ka, magbabibrate ka para ko yung controller na hawak-hawak mo. So nakadepende yun. For example, sa NBA, nakashoot ka, etc. Magbabibrate yung controller mo. So yun yung maganda dito. Anyway, daan naman tayo kapare ko sa kanyang build quality and look. So usually sa look nito ay maganda naman kapare ko, compact, and then yung kanyang size is enough para sa mga size ng kamay ng babae and also para doon sa mga kapare ko natin dyan na malalaki yung kamay. In terms of build quality ng mga kapare ko, usually yung nakikita yung body dyan ng controller ay gawa po kapare ko sa plastic. Don't worry, hindi naman siya cheap tingnan or hawakan. Talagang mabigat din tong controller nito kahit papano. Pero don't worry, yung kanyang material ay solid plastic naman, so hindi siya basta-basta masisira. Kaya kung some way somehow ay malaglag mo to at hindi mo naman sinasadya kapare ko, hindi naman siya basta-basta magkakaroon ng crack. Anyway, ituturo ko naman sa inyo kung paano to i-connect sa iba't ibang mga devices. Ngayon, simulan na natin. Unahin na muna natin yung iPhone kapare ko. Dito sa Pro version, ang kinakailangan natin pagsabayin para may connect to sa ating iPhone ay kinakailangan natin kapare ko i-click
yung GameSir logo at saka yung B. Dito naman sa hindi Pro version, kinakailangan natin i-click yung GameSir logo at saka yung A niya. Basta yun nandun sa right side banda. So yung indicator nga pala kaparakoy na nakikipag-pair tayo sa iPhone ay iilaw yung logo ng GameSir na color light blue. So after nun, hahanapin nyo na lang sa Bluetooth list ng inyong mga device yung pangalan ng GameSir Cyclone Pro and Cyclone. So usually kung ano yung pangalan nila, kung Pro or Cyclone lang yan, ay yun din yung lalabas. So itap nyo lang and then connect. Okay na yun. So para malaman ninyo kung connected na yung game controller, is titigil na yung pagbiblink ng ilaw neto at apply ito sa lahat ng devices. Mapa PC, laptop, Mac, iOS, or Android phone. Now, for Android phone naman, pag ginamit nyo yung GameSir Cycle Pro, ay kinakailangan nyo pagsabayan kaparakoy yung GameSir logo and then yung A. Para naman sa hindi Pro version, yung GameSir logo din and then yung B naman or yung pinaka bottom na buttons. So para makonect naman to sa dongle and sa PC kaparakoy, kinakailangan nyo lang pagsabayan yung logo ng ating mismong GameSir and then i-click nyo yung X para doon sa Cyclone Pro. At para naman sa non-Pro version kaparakoy, ay kailangan nyo i-click yung Y. So after nun, pwede nyo na siyang i-connect sa inyong mga laptop and also doon sa ating dongle. And then ganun lang kaparakoy mag-setup or i-connect itong GameSir Cyclone Pro and non-Pro version at ganun lang kasimple gada devices. Now, in terms naman sa performance nito kapag ginagamit mo na siya sa gaming, usually wala naman ako nakitang problema or delay. Talagang goods na good siya and usually kaya nga malilate din yung upload nitong video na to dahil doon sa paglalaro ko ng NBA. Nasarapan kasi ako masyado dito sa controller na to. Usually, wala namang masyadong pinagkaiba talaga pagdating sa experience yung ating Pro version and non-Pro version. So para sa akin, mas maganda kung bibili na lang kayo ng non-Pro dahil lahat naman ng features na meron dito sa Pro version nandun na rin naman sa non-Pro. So yeah, nasa sa inyo yan. Pero in terms of performance nito, goods na good siya kaparakoy. Wala naman ako nakitang issue doon. Pagdating sa mobile phone and also dito rin sa ating mismong PC dahil naglaro ako dito ng NBA. Now, ang tanong, paano naman to gagamitin sa mobile phone? So usually, kinakailangan muna natin kaparakoy i-download yung kanilang application. Dahil itong application na to yung gagamitin natin para i-keymap itong mga keys na nandito sa controller na to. So para ilagay natin siya kaparakoy dun sa mga respective location ng ating mismong device. Okay? By the way, pwede ito sa Android at saka sa iPhone mga kaparakoy ha. Ilalagay ko na lang yung link ng application dyan sa ilalim. Now, after mo ma-install kaparakoy, i-open mo siya at then i-grant mo yung mga permission na needed. And then, i-connect mo yung controller doon sa mismong phone mo. And then, i-open mo yung application and then i-click mo yung connect. Automatic na magiging connected kaparakoy itong controller natin. Now, para masimulan yung key mapping mode, kinakailangan mo kaparakoy i-grant yung mga needed requirements para masimulan to. So, i-skip ko na yung part niyo kasi may tutorial naman doon sa app at matagal siyang ipakita sa video. Don't worry, madali lang yon. Now, after nung setup kaparakoy, pwede na nating i-run yung game kagaya na itong Mobile Legends na babaguhin natin yung setup ng kanya mga keys or magki-keym up tayo. So usually, napaka-basic lang naman gawin. Kinakailangan nyo lang i-click kaparakoy yung parang icon na lumulutang dyan yung bilog, i-click nyo yan and then lalabas sa itong controls na to. Dito sa port na to, kinakailangan nyo lang i-drag yung mga controls na gusto nyong i-drag doon sa screen mismo ng device natin. So mas marirecommend ko na maglaro muna kayo ng practice and then i-setup nyo na lang doon kaparakoy yung lineup para hindi kayo mahirapan kagaya ng ginagawa ko. So after ninyo ma-setup na lahat and then satisfied na kayo dyan, pwede na nating laruin yung MLBB kagaya nito kaparakoy. As you can see, controller lang yung gamit ko dyan and then nakakapaglaro ka ng MLBB. So ganoon lang ka-basic kaparakoy mag-keymap gamit-gamit tong controller at saka yung mismong software. Now, pagdating naman sa presyo ng GameSir T4 Cyclone Pro ay meron tong 2,900 pesos pero meron tayo dyang promo code, ilalagay ko dyan sa ating description. Makukuha nyo to ng less 500 or 1,000 pesos. It depends kung sino yung mga mauunang gagamit kaparakoy. And then doon naman sa ating mismong non-Pro version, mabibili nyo naman to ng 2,400. So para sa akin kaparakoy, itong dalawang to ay same na marirecommend ko dahil same silang best controller. Pero kung medyo tight yung budget ninyo, okay na naman kaparakoy yung ating non-Pro version. Pero kung meron kayong extra 500 pesos, mas maganda kung Pro version na yung inyong kunin dahil okay naman yung specification o yung nadagdag na value dito. Also, may kasama na rin kasing dongle. Ang dongle 500 pesos or 300 pesos doon sa website nila. So, sulit na rin kung makakabili kayo kaparakoy ng isang Pro version na meron ng kasamang dongle, di ba? So, para-recommend ko to kaparakoy sa mga Pro and regular or kaya yung mga beginner pa lang dito sa console games. Kung gusto niyo talaga mag-upgrade ng maganda or high quality na game controller, ay mare-recommend ko to kaparakoy. Or kung gusto niyo lang din naman makamura or ng cheap na controller, mas mare-recommend ko to dahil mura siya unlike doon sa mga ka-line up or ka-level niya. Kaya, yeah. Anyway, anong tingin ninyo about sa controller na to? Comment nyo naman dyan sa comment section.